Okay, let's start with a prayer. Father God in heaven, thank you Lord for this wonderful night. Salamat po Panginoon, binigyan mo kami once more ng oras pang mag-aral ng iyong salita, Panginoon. Salamat po Lord sa puso ng aking mga kapatid, kasama ko po rito, both yung mga nandirito at yung mga susunod pa lang. But especially Panginoon, I commit to you lahat ng mga kapatid ko na nandirito na that made an effort to be here on time. Salamat po sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po sila, Panginoon, siksik, liglig at umapaw. At dalahin ko, Panginoon, na ah, sa gabing ito, Panginoon, ay tunay, Lord, na kami po, Panginoon, ay sasamahan. Kami po ay yung gagabihan, Panginoon. Banal na Espiritu, ikaw po, Lord, ang magbigay ng liwanag. Illuminate mo po, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga kasama ko po ngayong gabi, Panginoon. Tunay nga, Lord God, itong gabi na ito sa aming pag-aaral, Panginoon, ah, patuloy mo kami, Panginoon, bubusugin ng iyong salita at, Lord God, liliwanagin ang iyong salita at lalo na ang aming pananampalataya. Kaya naman, Lord, hindi po namin, Panginoon, na hindi po namin, Lord God, na patatagalin pa. Ngunit umpisa na namin, Panginoon, marami po kaming matalakay sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Palain mo po ang bawat isa at I rebuke ang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa at sa gawain ito, Lord God. Sa aming kalagitnaan, ikaw lamang ang may taas, Panginoon. At wala na pong iba. Ito pong aming sa aming dalangin sa iyong pangalan, Panginoong Kristo. Amen. Amen. So praise the Lord. Sige po, mag-start na po tayo. Okay. Ah, ano ko lang itong aking Zoom. So, sige. Um, Total ko konti pa lang naman po tayo. Tanungin ko na po kayo muna bago po tayo mag-start ng ating pag-aaral. Suppose, mga kapatid, supposed to be, kung ang Diyos po, no, ay tatanungin tayo, bakit niya tayo kailangan ah, i-allow na makapasok sa langit? Ano ang magiging sagot natin? Anong magiging sagot niyo po? Ano? So kung ang Diyos ay tanungin tayo, bakit kita kailangan papasukin sa kalangitan? So anong magiging kasagutan natin? No? Ayan. Ano po ang sagot niyo? Kukunti lang naman tayo, so isa-isahin na natin. Unahin na natin sina, ano muna, Sister Melody. Ah, Ikaw bakit muna, naman? ikaw ang unang dumating. Ako, First ako, come, first kaso, serve. ang unang pumasok talaga sa isip ko kung tatanungin po ako Mm, ng Lord kung bakit ako kailangan pumasok sa kaharian niya. mm. Ah, because I have faith in Him. Okay. How about, sino bang Ako. kasama mo dyan? Si Brother Allen. Amen po. Ayun, okay na. Pag ako, siyempre, sasabihin ko sa Lord na, siyempre, ikaw ang Diyos ko. Mm, Mm. Mama. Ako yun lang. mm. Kung paano daw pag Ikaw, pag daw tatanungin tayo ng Lord, ikaw, paano kung tatanungin ka ng Lord, bakit kanya papapasukin sa kaharian niya? Ano daw isasagot mo? Ikaw ang aking Panginoon. Hmm. Ikaw ang nagbibigay ng aking mga pangangailangan sa araw-araw. Naririnig niyo po ba? Ikaw, at saka Oh, nananampalataya ako sa iyo. okay. Okay. narinig ko yan kasi nandun magkita. Narinig ko. Oo. Okay po. Mahina ang boses ni Mama. Oo.
Okay, sige. About si Sister Christina. Ako po kasi anak niya ako eh. So Mm. kailangan bilang anak niya ako, kailangan kasama ko siya. Mm. Okay. Sister Helen, Brother Manny. Good evening po, Pastor. Opo, Si good. Brother Manny, parating lang po kasi eh. Okay. Ako, Kayo na lang po muna. sige po. Ano po, ulit yung tanong niyo, Pastor? Mm. So kung tatanungin tayo ng Diyos, bakit kita papapasukin sa langit? Ayun. Bakit ako papapasukin ni Lord sa Opo. langit? Anong magiging kasagutan niya sa Lord? Bukod sa, yun po yung ano niya, yung dinisenyo niya na yung mga anak niya, makapiling niya sa langit. Kaya nga po, nire-reconcile ng Panginoon yung mga nahiwalay sa Kanya, yung spiritually dead. Kasi yun yung kalooban niya na magkasama tayo sa kaharian niya. Ngayon, nasa tao na lang po kung gusto niya talagang sumunod sa Panginoon. Kumbaga, yun yung nakikita ko na rason para papasukin ako ng Lord sa langit. Kung talagang nananampalataya ako sa Kanya at sumusunod din. Siyempre, kalaki po yung gawa palagi. At nagsusumikap, di ba sabi po ng Matthew 6:33, di ba sa Tagalog, pag-seek first is pagsumikapan. Pagsumikapan natin para makapasok tayo at gustuhin ng Panginoon talaga na makapasok tayo sa kaharian niya. Mm. Pagsumikapan natin sa tulong ng Lord kasi hindi naman natin kaya sa sarili natin na maging talaga yung fully mag-obey talaga. Siyempre, in daily living natin na sa pamamagitan ng pag-attend natin ng mga gawain, pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos. I'm sure meron namang binabago ng Lord sa ating puso, yung kalagayan ng puso natin. Then, nawa, datnan ako ng Lord na yung prepared talaga yung buo kong pagkatao, yung buong kong puso na karapat-dapat na ako makuha sa Kanya. Yun po yung prayer natin sa lahat yung inanais natin. Mm. Yun po. Okay. Salamat po sa inyong mga sagot. So, and kung bakit ko po yan na itanong is because yan po yung kumbaga pinaka-central, no, or nakasentro yan dun sa ating Ano pag-aaralan. po yung tanong, PA? Nandun na pala si Brother Manuel. Ang tanong is kung tatanungin tayo ng Diyos, bakit kita papapasukin sa langit? Anong magiging sagot mo sa Diyos? Ikaw, brother. Salam po. Mm. Ako na po. Ikaw. Ikaw. Kasi po, I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Kahit na hindi naman natin kailangan na meron pang ibang sabihin kasi yun naman yung prerequisite. Kung sabihin natin dahil sa gawa, hindi naman dahil sa gawa. Kasi for by grace nga, we are saved through faith. Kagaya na lang ng kung sa isipin natin pagpupursige o pag dahil sa gawa, paano na lang yung isang makasalanan na pako kasama niya, hasta katabi niya. Wala namang ginawa yun kundi kasalanan. Pero nung nilala na si Jesus Christ as Lord and Savior, ngayon pa lang, sabi niya, kasama na kita sa aking kaharian. Kung yung pagbabasehan natin is sabihin ko is inaccept ko si Lord Jesus Christ sa buhay ko as personal Lord and Savior. Yun po. Okay po. Thank you. Tignan natin
kung sino pang nandirito na nadagdag. Nandirito rin si Sister Grace. Sister Grace, naririnig mo ako, Sister Grace? Ay, opo, Pastor. Sister Grace, may tanong ako. No, ang tanong is, if ang Diyos ay tanungin ka ng Diyos ngayon, bakit kita papapasukin sa langit? Anong sasagot mo sa Diyos? Siguro po mm, marami man po akong nagawang mga mali or mga kasalanan. Ah, ano ba? Deserve ko din siguro or karapat dapat din po ako makapasok kasi may nananampalataya po ako sa kanya at sumusunod din po ako sa kanya. Hmm. Yun lang po, Pastor. Okay. Salamat po. Salamat po, Sister Grace. Tignan ko kung sino pa. Baka may bago pa dito. Okay na. Sige po, salamat po, Sister Grace. Salamat po sa inyong lahat. So, kaya, kaya ko po itinanong yan because yung question na yan is central yan dito sa pag-aaralan na or yung lesson natin na ngayong gabi, no? Because we're going to talk about gaya ng nabanggit doon sa shinare ni Pastor Joan na title ng lesson natin tonight, uh, justification by faith, no? So we're going to this is what we're going to discuss, to study tonight. So yung mga sagot nyo, no, tandaan nyo yung mga sagot nyo, and then later on babalikan natin yung mga sagot nyo. Kayo na pala, no, hindi na, not necessary na ako, hindi kayo na, kung ano yung sinagot nyo, babalikan nyo based dun sa napag-aralan natin, no? So ngayon, I will share my screen so makita nyo yung aking Bible. Saglit, I will share my screen. Yan. Let me know po kung nakikita nyo na yung Bible. Yun po, Pastor. Nakikita nyo na yung Bible? Yes po. Okay, sige. So, yan. Ang ating lesson for tonight ay ito po yung pinaka-main passage natin, no? Makikita po natin sa Romans chapter 5, verse 1 to 2. Yan, yung highlight ko po dyan. No, therefore, pabasa na lang po. Sister, Sister Melody, pakibasa na lang po. Ito pong ating passage. Pastor, si Mama daw po. Sige po. Sige. Pasto ay. Ito. Verse 5. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Amen. So, ito yung magiging pinaka-main passage ng ating pong tatalakayin sa gabing ito. And again, kung meron po kayong mga katanungan, salamat pala sa pagbasa ng salita ng Diyos. So again, kung meron kayong katanungan, you can raise your hand or you can interrupt me at any given time para po matalakay natin or accommodate natin yung katanungan nyo kung meron man. Now, sa gabing ito, ang nais po natin na mangyari is magkaroon tayo ng understanding. I'm sure na
karamihan sa atin, if hindi lahat sa atin, ay meron na tayong understanding about doon sa tinatawag natin na justification by faith, no? At yung pinaka scope ba nito, no? Yung pinaka sabihin nating pinaka nilalaman or kabuuan nito, no, nung tinatawag natin na justification by faith. And isa pa, ma-differentiate din natin because here sometimes nakikita natin even pagka sa meron tayong mga tinuturuan, meron tayong mga hinahayuan, no, let's say sa Bible study setup, nakikita natin sometimes nagkakaroon ng confusion between doon sa tinatawag nating justification, sanctification, regeneration, na nagkakaroon siya ng ng somehow confusion. So ngayon ang gusto nating gawin sa gabing ito is i-differentiate natin yung justification doon sa ibang mga words na kagaya ng sanctification, regeneration. So ito bang justification, itong sanctification, itong regeneration, iisa lang ba yan o magkaiba po yan? And also na ah, ang na ma-recognize ba natin ano ba yung importansya, kahalagahan ng pagkakaroon nitong tinatawag natin na justification. Meron ba tong benefit sa atin? Meron ba tong benefit for now, sa present, or sa future? No? And, of course, ito naman yung gusto natin parati mangyari, na yung ating na pag-aaralan ay ma-apply natin, no, yung mga truths nito, especially doon sa ating paglakad, no, sa pananampalataya, of course. With confidence because ating pong naintindihan at talagang nahimay-himay natin ang salita ng Diyos, and we know where we stand. So yan po yung ating tatalakayin sa gabing ito. Now, sabi nga, ang ating passage can be found in Romans chapter 5 verse 1 to 2. And bago tayo pumalaot, again, maganda tingnan natin ang context nitong Romans chapter 5 verse 1 to 2. I'm sure almost lahat po sa atin alam kung sino ang sumulat ng Book of Romans, right? Of course, ang sumulat nito ay si Apostle Paul under the inspiration of the Holy Spirit. And from the word itself, from the book, no, Romans, because sinulat po ito ni Apostle Paul doon sa mga believers na nasa Rome. At yan po mga believers na yan na nasa Rome, sila po ay mix, no, hindi sila Jews lang. Ngunit meron ding Gentiles, hindi sila Gentiles lang, meron ding Jews, no? So yan po yung mga audience niya dyan that time. At kung titingnan po natin ang Book of Romans, ang pinaka masasabi nating tema ng Book of Romans is yung revelation ng righteousness ni God, no, through the gospel. At makikita natin yan, sinabi ni Apostle Paul yan sa Romans yan 1:16-17. No, sabi niya diyan, ito po. Excuse me, basahin natin. Excuse. Pwede pong pakibasa. Ano po, Pastor? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Yun Amen. lang po ba? Opo. Saka 17. Amen. 17 po. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Amen. Amen. Thank you po, Sister Helen. So, ito yung
sabi ni Apostle Paul, no? Hindi siya nahihiya. I'm not ashamed of the gospel of Christ. Bakit? Kasi ang sabi niya, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Kaya dito, makita natin sa Book of Romans, nakita natin dito yung na ni-reveal dito sa Book of Romans, yung righteousness ng Diyos, no? Ni-reveal through doon sa gospel. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, no, for in the righteousness of God is revealed from faith to faith. Sa ibang translation, pagka tinignan niyo po yan, Romans chapter 1 verse 17, ang sabi po diyan from faith from first to last. So ibig sabihin yan from saving faith mo the moment that we put our faith in Christ. Yun yung tinatawag natin na saving faith. And then yung faith to last, yun naman yung living faith. Because hindi naman doon natatapos, no? Pagka tayo tumanggap sa Diyos, tayo nanampalataya sa Diyos, hindi doon natatapos yung ating pananampalataya. No, magpapatuloy yan. At yun yung tinatawag natin na living faith. Day by day, sinasapamuhay natin yung ating pananampalataya. Now, since ang passage natin is in Romans chapter 5. So, we don't have time para talakayin yung Romans verse 1 to 4. But just to give the foundation or the background, yan pong from Romans chapter 1 verse 4, ang tinalakay po dyan is about, makikita natin yung tinalakay po dyan ni Apostle Paul yung kasalanan, no? Yung kasalanan ng tao. Yan po yung tinalakay ni Apostle Paul dyan sa from Romans chapter 1 verse 4, at yung um, kawalan ng saysay or sabihin nating failure ng law para ma-justify ang tao, no? At yung pangangailangan natin ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yan po yung tinalakay dyan. Kung titignan niyo kung aralin niyo po yung the Book of Romans, ang ganda yung Book of Romans saka yung Book of Galatians. So, dyan sa chapter 1 to 4, una, nilay ni Apostle Paul yung foundation na ang tao ay makasalanan. Di ba? Nakita natin Romans 3:23, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Yan yung dinidiscuss niya dyan. Nilay niya yung foundation na ang tao makasalanan. No, lahat tayo makasalanan. No? We have fallen short of the glory of God. At ang sabi niya, yung batas or yung law, no, na mga alituntunin, ng mga let's say mga guide, no, or mga mga guidelines, no, batas, wala yung magagawa para ma-justify tayo. So, ibig sabihin, meron kinakailangan at yun ay ang pananampalataya sa Panginoong Yesus. So, yan yung ginawa niya, nilay niya yung foundation dyan, no? At dahil dyan, eto na ngayon yung ating pag-aaralan, no? About sa justification. Yung pag sinabi nating justification, para tong declaration, no? Para siyang declaration na dinideclare na ikaw ay righteous, ikaw ay matuwid, no? Yun yung justification, declaration siya. Hindi siya process, hindi siya kagaya ng sanctification, no? Ito yung pagkakaiba ng justification sa sanctification, no? Sanctification is a process, no? Process yung sanctification na, pero ang declaration is, we can say, is instant, no? So God declares, no, God accepted yung faith mo sa kanya, then you are justified right then and there. Yan yun. So that's why declaration. What I'm trying to say is, kumbaga, it's like instantaneous, no? Instant, no? Yan yung kaibahan niya. Whereas ang sanctification is a process, no? I can say, diyan papasok yung tinatawag natin na living faith, kasi yung process yun, yung living faith, sinasanctify ka, no? And sabi sa Ephesians chapter 2, no, verse 8, sabi diyan, for it is by grace through faith in Christ alone.
No? So, diyan natin makikita dito sa ating pag-aaral na kung gaano kahalaga ang ating pananampalataya. No, sabi natin kanina, tinanong natin ang bawat isa kung ang Diyos ay tatanungin tayo, bakit kita papapasukin sa langit? No, ano ang kasagutan? Yun yung isa pa na nais natin na masagot natin ngayong gabing ito, no, kung hindi pa malinaw, no? So, gaya nga ng nabanggit ko kanina, ang sabi ni Apostle Paul, Romans 23 verse 24, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, ibig sabihin, walang ni isa, no, na makakapagsabi, wala akong kasalanan. Lahat ay makasalanan. Of course, that includes me, no? And, ang sabi sa 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, napaka-importante nitong sinabi rito, being justified freely by His grace. Ito kasi yun yung sinasabi ko na declaration. No, being justified freely by His grace. So, ibig sabihin, wala tayong maaring gawin, no, para ma-justify ang sarili natin. Kundi through Christ lang. Hindi po pwede nating sabihin ginawa ko to. Ganito ang ginawa ko, or let's say nag-aayuno ako every Thursday, sisimba ako every Friday or every Sunday, nag ah, nagpepenitensya ako, no, kagaya ngayon mahal na araw. Hindi natin pwedeng sabihin yun kasi lahat ng yan mga gawa yan. Hindi natin pwedeng sabihin na every day nagdadasal ako. No, hindi natin pwedeng sabihin. Now, hindi ko sinasabi yung kagaya ng pagdadasal, hindi ko sinasabi na mali yun. No, tama yun. Pero hindi yun yung dahilan para tayo ay maligtas. Hindi yun yung acceptable na reason kapag tinanong ka ng Lord, ng Diyos, bakit kita papapasukin sa langit? Nasasabihin natin, Lord, kasi nagsisimba ako araw-araw, nagdadasal ako araw-araw, no? Hindi 'yun ang dahilan para papapasukin ka ng Diyos. Ang sabi diyan, yung sinatawag dito na justification. Sabi diyan sa 2024, being justified freely by His grace. So ito yung kumbaga pinaka ah, um, preview, no? Sabihin natin being justified freely by His grace. So, ibig sabihin, ginastify na, dineclare ka na ng Diyos, no, na um, ligtas sa kasalanan through His grace. Kaya, for it is by faith you have been saved through faith. No, yan yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. So, kung titignan natin, makikita natin, ang Diyos, siya ang judge. No? Ang Panginoong Hesus, no, siya yung naging substitute natin. Kasi, for all have sinned and fallen short of the glory of God. And sabi rin sa Romans 6, di ba? Wages of sin is death. So, ibig sabihin, God bilang judge requires punishment dun sa nagkasala. Alam natin yan, di ba? And ngayon, because we cannot bear yung punishment because we're going to be destroyed. But God, through His love and mercy, through His grace, gave His Son. No? At yan, siya yung naging substitute natin. No? Instead of that us receiving the punishment, ang Panginoong Isus ang tumanggap ng punishment para sa atin, no? Siya yung ating naging substitute. And we know that, right? And that's the truth. And paano nangyari ito? Through the cross. Kaya nga, this coming Friday, ang ganda nung ating about the seven last words because basically, ito yung pag-uusapan natin dyan, no? Yung ginawa ng Panginoong Hesus yung ginawad ng Panginoong Hesus na redemption para sa atin. Right? So, it's only through the cross, no? Through the cross, yung justice ng Panginoon, ng justice ng Diyos was satisfied. As well as, dalawa kasi yung, kung titignan natin ng maigi, ng mainam, no? Dalawa yung nangyari dyan at the cross, no? Uh, First, yung justice. Justice means
'Di ba? Wages of sin is death. So, ibig sabihin, meron dapat ma-punish. Dahil namatay ang Panginoong Hesus, yung punishment para sa atin, inako niya. So, ibig sabihin, na-serve ang justice, 'di ba? So, nagpakasakit ang Panginoong Hesus para sa atin. So, na-serve ang justice. And at the same time, through that same pagpapakasakit ng Panginoong Hesus, nakareceive tayo ng mercy. So, in other words, yung requirement, yung righteous requirement ng Diyos na merong magbayad ng kasalanan, no, ay napangyari, na satisfied through our Lord, through the sacrifice, through the death of our Lord Jesus Christ, no? So na-satisfy 'yun. And at the same time, yung requirement ng love and mercy ng Diyos towards sa atin, na-satisfy din. So ibig sabihin, ang ang ginawa ng Panginoong Hesus, dalawa pala, no? Actually, marami, no? Pero for the sake of itong ating pag-aaral, ang main focus natin, dalawa. Itong justification natin, justification, the sense na na-satisfy yung righteous requirement because sin needs punishment, which is death. For the wages of sin is death. So, kailangan may mamatay dahil sa kasalanan natin. At nangyari yun. Ang Panginoong Hesus ang namatay para sa atin. No? And also, because God loves us. No? So, gusto niya tayong patawarin. So, through sa Panginoong Hesus, naigawad yung pagpapatawad sa atin. Kaya dalawa yung nangyari. We have the righteous requirement, justice had been satisfied, and also mercy has been given, no? So yun yung nangyari. So that is justification. Kaya justification kasi na-satisfy yung justice at naigawad yung mercy. Yun ang nangyari. Kaya justified ka, justified tayo, no? Hindi pa pwedeng sabihin na walang pwedeng sabihin na si Aldrin, hindi yan po pwedeng, hindi yan pwedeng makapasok sa langit kasi hindi yan nagbayad ng kanyang kasalanan eh. No, no, I have been justified dahil sa Panginoong Hesus. At ako ay nakareceive rin ng pagpapatawad. 'Di ba sa korte, merong tinatawag na punishment, 'di ba? Yung anong tawag dito? Pagka ikaw ay hinatulan na guilty. Ayan. So, bibigyan ka ng verdict or ng punishment. So, guilty ka. Bibigyan ka ng reclusion perpetua. Ganyan. Tapos, bukod dyan, no, babayaran mo pa yung mga, kung meron kang nasira, kung meron kang mga naperwisyo, nababayaran mo pa yan. Para ma-appease, no. Kung titignan natin, ang nangyari, nung ginawa ng Panginoong Yesus, no, na na bayaran or na justify or nabigyan ng katugunan yung punishment na requirement dahil sa kasalanan, no, natin. So napangyari na merong na-punish at yun ang Panginoong Hesus dahil siya ay namatay, no. At and also at the same time naka-receive tayo ng mercy, no. So ibig sabihin ang Diyos hindi na siya galit sa atin, no? Kasi pinatawad niya na tayo. Ah, kasi kung ang Panginoong Hesus na punish, no, ibig sabihin nagbayad siya ng kasalanan natin, pero hindi naman tayo naka-receive ng mercy. So hindi pa rin tayo fully justified. Pero we are fully justified because through the sacrifice of the Lord Jesus, we receive the requirement, justification through the punishment uh, from His sacrifice, and also na-receive natin yung mercy ng Diyos, no? Kaya babalikan natin ngayon yung ating verse, Romans chapter 5:1. Because of that, ang sabi ni Apostle Paul, sabi niya, therefore, no? 'Di ba? Pag sinabi nating therefore sa Tagalog, kaya nga, no? Kumbaga, kaya nga, kaya naman. Oh. So, ibig sabihin,
no? Ang Panginoong Hesus ay nagpakasakit na sa krus, no? Kaya ang sabi niya diyan ni Apostle Paul, kaya naman having been justified, no? Having been justified by faith. Pag sinabi mong having been justified, past na yan, past tense na yan, So, therefore, having been justified by faith. So, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, we are not working towards our justification, having been justified by faith. So, ibig sabihin, hindi hindi tayo pumupunta sa church para ma-justify tayo. Hindi tayo hindi natin tinatayuan yung ating mga responsibilidad sa church para tayo ay ma-justify, no? Ah, ah, in other words, wala tayong kailangan gawin, or we are not uh, um, trying to do work para tayo ay ma-justify. However, no, we are living from it. No, because sabi ni Apostle Paul, having been justified, sabi, therefore, having been justified by faith. Ibig sabihin, kaya nga na-justify na tayo, justified na. Ibig sabihin, don't think na we have to work for it pa. No, hindi na. No, so ibig sabihin, hindi na natin kaya pag tinanong tayo ng Lord, bakit kita papapasukin sa langit? Hindi mo na kailangan sabihin kasi may gumagawa ako ng mga mabubuting gawa, meron akong mga ganitong gawa na no, hindi na. Kasi na-justified ka na eh. No? Having been justified by faith. So kaya pagka tinanong tayo ng Panginoong ng Diyos, ba't ka kailangan pasukin sa langit? Ayun ang sagot, simple lang. Because I have been justified by faith. No? By faith, yun na, walang iba. I have been justified by faith. So, ano yung pa natin yan? Ah, bubuuin natin yan, yung passage na yan. So, tingnan ko muna. Sister Helen, nagtaas ka ng kamay? Opo, Yes po, sister. ayun po. Na ano ko na po yung sagot ko. Um, dun sa mga diniscuss nyo po. Kasi yun yung na-receive na natin, yung na-justified na tayo through faith natin kay Christ dun sa finish work niya sa cross and yung resurrection niya. Kaya at isa din po yung dahilan para tanggapin tayo ng Lord sa kaharian dahil nakipag-isa na tayo sa Kanya eh. Meron na tayong nakipag-union na tayo sa Kanya. Di po ba dun sa 1 Corinthians 5:17? Mm. At then, dahil nga tapos na yung ginawa niya sa cross, yun na na-justified na tayo. Tapos na lahat ng ginawa niya, yun na yung pinaka-ultimate na nagbigay sa atin ng dahilan para hindi dahil sa gawa, hindi yun yung ultimate na dahilan para makapasok tayo sa kaharian. Dahil binayaran niya na ng dugo niya yung ating kasalanan, na justified na tayo sa mga kasalanan ng past, yung present, and the future. Mm. Tama po ba, Pastor? Opo, tama po yun, sister. So, tama yun. Pero ka-clarify ko lang, ah, anong tawag dito? Bibigyan ko lang ng diin. Sige po. So, yes, we have been justified through the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Pero may condition kasi yun eh. Kaya ang sabi diyan, having been justified by faith. Yan. Yan yung condition. And kahit saan makikita natin yan, parating sinasabi. Like for example, sa John 3:16, no, sabi diyan, for it is by grace you have been saved through faith. No, this is a gift of God, not from yourself. Ay, na ano ko na mix ko yung Ephesians 2 sa John 3:16. John 3:16, for God so loved the world, yun, that He gave His one and only Son, that whoever believes, so yun, di ba? Yung faith. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, ibig sabihin,
yung ginawa ng Lord, that is the means, pero yung faith natin, yun yung magja-justify sa atin. Kaya sabi diyan, therefore, having been justified by faith, no? Kaya doon papasok yung sinasabi mo, Sister Helen, na nakipag-isa tayo sa Panginoong Hesus. Di ba? Kaya kung babasahin natin yung Galatians 2:20, sabi doon, I have been crucified with Christ and I no longer live. No? Because nakipag-isa tayo sa Kanya. Kaya we have been justified by faith. Kasi pag-iisa na yun, hindi yun mangyayari kundi through faith lamang. Sa pananampalataya lamang mangyayari yun. Kaya pag sinabi ng Diyos, ba't kita papapasukin? No? Because of my faith. Because I have been justified by faith. So, Amen. basically, yun yung ano. So, pero pagpatuloy natin tong Romans 5:1 and 2. So, yun nga yung sinasabi ko. So, we are not working anymore towards our justification. In other words, hindi natin kinakailangan na i-outweigh yung kasalanan natin. For example, nagkasala tayo ng 5, so kailangan gumawa tayo ng mabuti ng 7 para mas marami yung mabuting gawa natin kaysa dun sa nagkasalanan natin. Kasi ang belief ng ibang mga paniniwala na pagka mas marami yung mabuti nila kaysa dun sa hindi nila mabuting gawa is ma-outweigh yun, no? So, ibig sabihin, works yun. Pero hindi na ganun, no? Because we have been justified. Sino ang nag-justify sa atin? Ang Panginoong Hesus. Kailan nangyari yun? Kagaya ko, pinanganak ako 1977. Nung namatay ang Panginoong Hesus, thousands of years ago. So, paano na-relate sa akin yun? Through faith. No, kaya importante yung faith natin. So we are not working towards justification. That's what I'm saying. But we are living from it because we have been justified na. So kaya yung ating nakikita yung ating mga gawa, no? Through our faith. Yun hindi dead faith, no? So yan yung faith natin sa Panginoong Hesus. Hindi through human effort, no? Kaya kung titignan natin tong Galatians chapter 2 verse 16, ang sabi diyan, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. No? Kasi alam natin yan, Book of Galatians, kung matatandaan nyo, di ba, tinalakay din natin yung Book of Galatians noon. Diyan sa Galatians, meron diyan mga tao, yung mga Judaizer, ang sinasabi nila, teka muna, sabi nila, kulang yung yung faith lang kinakailangan. Gawin din nyo yung Mosaic Law. Hindi po pwedeng nananampalataya lang kayo. Kailangan ituliin din kayo. Kasi kung hindi kayo tutuliin, hindi kayo maliligtas. Ganon. Basically, ganon ang sinasabi nila, no? So, faith plus works, yun ang sinasabi nila. Kasi yung circumcision, that is works, no? Yung pagtuli, no? So, yan yung tinatalakay dyan. Pero hindi natin mapupuntahan yan kasi that's for another topic. But here, it's very clear. Ang sinasabi dito ni Apostle Paul, um, knowing that man is not justified by the works of the law, no? Works of the law. So, let's say, for example, for a very, para sa for a very easy understanding. Okay? So let's say for example, gawin kong example ako yung sarili ko. Okay? So since me being your pastor, I will say okay, lahat kayo every Thursday mag-fasting tayo, mag-ayuno tayo every Thursday. Every Friday mag-church kayo, no? Ang hindi mag-church, ah, ganito ganito. Tapos every Friday mag-tithes kayo. Tapos every Tuesday mag-Bible study kayo. So lahat 'yan nagagawa nyo, no? Ngayon,
ibig bang sabihin nun, dahil lahat nagagawa niyo yung sinabi ko, you are justified na ang kaligtasan nyo? No, yun ang sinasabi ni Apostle Paul dyan, no? Kasi works yun eh, works of the law eh, no? So, pagsunod doon sa regulasyon, pagsunod doon sa batas, pagsunod doon sa pinag-uutos, yun yung ginawa nyo, or yung ginawa natin, no? Through that, justified ba tayo? Ang sinasabi ng Apostle Paul, no. Because we are only justified by faith. Kasi kung ganun lang din pala, dapat hindi na namatay ang Panginoong Hesus. Di lahat tayo, magsimba na lang every Friday, magsimba every Sunday. Lahat tayo, mag-ayuno na lang every Thursday. Di lahat tayo naligtas na. Hindi na natin kailangan ng Panginoong Hesus kung ganun pala. No? So, kaya ibig sabihin, mali. Mali yung works. Kaya ang sinasabi ng Apostle Paul, knowing that a man is not justified by the works of the law. Hindi ka ma-justify. Kahit anumang gawin mong mabuting gawa, hindi yun justification. No? But by faith alone in the Lord Jesus Christ. Kaya nga, pag sinabi ng Panginoon ng Diyos, bakit kaya kailangan pumasok sa langit? Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, kasi ginawa ko to. Lord, kasi ginawa ko yan. No, hindi natin pwedeng sabihin yun. Isa lang. Kasi nananampalataya tayo sa Panginoong Hesus. By faith na justify tayo. No? Kaya tayo makakapasok sa langit. So, by faith in Christ, even we have believed in Christ Jesus that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law. For the works of the law, for by the works of the law, no flesh shall be justified. So yan ang sabi diyan ni Apostle Paul, no? For by the works of the law, no flesh will be justified. So it's very clear. It's only by faith. Now, balikan natin yung ating Romans chapter 5. So, now, sabi niya pa rito, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, no? This is very crucial din na maintindihan natin yung sinabi dito na ni Apostle Paul. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, sabi, we have peace with God through our Lord Jesus. Bakit kailangan natin magkaroon ng peace with God? Kasi, no, kung titignan natin sa Colossians chapter 1, verse 21 to 22, ang sabi diyan, and you who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled in the body of his flesh through death to present you holy and blameless and above reproach in his sight. So, ito yung gusto kong i-point out. Tayo daw, sinasabi dito, basically, we're alienated and enemies in our mind, no? So, ibig sabihin, tayo pala, before, kaaway or kalaban ng Diyos, no? Enemies of God. So, ibig sabihin, dahil na-reconcile tayo, dahil na-justify tayo, magkakaroon tayo ng peace. No? Ano yun na ba, naranasan nyo na ba na meron kayong kaaway na, na, na hindi nyo alam kung bigla na lang kayong uumbagin, bigla na lang kayong aatakihin, di ba? Hindi kayo mapalagay, no? Pero sinasabi dito ni Apostle Paul, balikan natin yung ating Romans 5:1. Sabi, Romans 5:1, yan. So, therefore, having been justified by faith, so, na-justify na daw by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, meron na tayong peace through our Lord Jesus Christ. Hindi na tayo considered as enemies of God. So, ibig sabihin, meron na tayong inner peace. Kasi we are reconciliated na, no? Before Christ, no? Hindi na tayo, kaaway or kalaban ng Diyos, no? Yun yung nais ko pong ipunto dyan. And, balikan natin. Then sa verse 2, sabi, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand. No? Through this grace in which we stand, sabi diyan. So here, makita natin, no? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng access sa Ama, no? Nagkaroon tayo ng access doon sa grace
ng Diyos. Yung grace ng Diyos, sometimes tinatawag yan na unmerited favor, no? Because hindi tayo karapat-dapat. But nonetheless, because of His love and mercy, no, ipinagkaloob niya yung kanyang grace sa atin. At sino ang naging daan? Ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, di ba, John chapter 14, I am the way, the truth, and the life. No? Siya na ang daan. No? Through our Lord Jesus Christ, nagkaroon tayo ng access sa Diyos. No? So, ibig sabihin, yung kung titignan natin, yung lumalabas, yung grace, no, or yung unmerited favor ng Lord, hindi na to occasional. No, hindi, sometimes naririnig natin na, oh, kamusta ka na, Pastor Aldrin? Tapos sasabihin ko, mabuti naman by God's grace, no? So, sometimes ngayon paano pag hindi ako maganda yung sitwasyon ko. So, hindi ko sabihin na mabuti by God's grace kasi hindi maganda yung sitwasyon ko eh. Ano, but hindi yung sitwasyon ko ang sinasabi ko. What I'm trying to say is yung occasional, no? Yung grace ng Lord para sa atin, hindi ito occasional, but this is a one-time off, no? Because this is a place where we stand, no? Kaya sabi diyan, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand. Ayan, through this grace in which we stand. Yan yung nice kong bigyan ng diin. Where we stand. Kasi dahil we have been justified through faith, so now we are standing in the grace of God. No? We are standing in the grace of God. Hindi ito occasional lang. Hindi ito pagka nasa simbahan ka lang. Hindi ito kapag ka nasa mabuting kalagayan ka lang. No matter what, no, through thick and thin, kumbaga, no, you are saved. We are saved by grace, no? Because this is where we stand, no? The place where we stand. Kaya nga, sabi sa Hebrews 4 verse 16, no? Sabi po diyan, yan, yan na, 16. Ito pala, verse 16 na yan. So sabi po diyan, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So, dito, makikita natin dito, no, na itong, kaya madalas, sometimes din narinig natin sa trono ng iyong grasya. Yun eh, no? Sabi, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Now, paano sa tingin niyo, paano tayo makakapasok din sa throne of grace? Paano tayo makaka-access diyan sa throne of grace? No? It's only through our Lord Jesus Christ because He is the way. He is the way. No one comes to the Father except through Him. So, only through our Lord Jesus Christ. Yan po yung nais kong patungkulan dyan, no? That's why, sabi diyan, through whom also we have access by faith into His grace. So, through our Lord Jesus Christ lamang, no? Pero, again, no? Gaya dito, we have been justified by faith. Yung justification natin, no? By faith, yes, ang Panginoong Hesus ang gumawa, pero ang part natin, kailangan faith. O para ma-receive natin yung justification na yan. And then, here, sabi, we have access by faith into this grace. Again, paano tayo nagkakaroon ng access? By faith. So, when the Lord Jesus Christ says, I am the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except through me, we understand through that praise, through that words, sinasabi ng Panginoong Hesus na ang daan lamang patungo sa Ama ay siya lamang, no? Pero paano natin makakamtan yung daan na yun, yung daan na yun, only through faith. Ito yun, no? Through also we have access by faith into
into this grace in which we stand. Kaya, actually, kung titignan nyo, connected to dun sa dun sa preaching nyo po this coming Friday. So, kaya sabi ng Panginoong Hesus, di ba, it is finished. No, it is finished. No, wag ko nang ipipreem, baka ma-preem ko. No, pero yan yun. Through His grace, no? Because doon sa ginawa niya, now meron na tayong access through faith into His grace in which we are now standing. Okay? So, and ano pang sabi? And rejoice in hope of the glory of God. So, here, yung hope dito na tinatawag, hindi ito yung wishful hope na, 'di ba, mayroong hope na parang wishful ka. When I say wishful, ibig sabihin, yung bang hindi mo alam kung mangyayari o hindi. But yung hope dito is assured. Yeah, kasi by faith, 'di ba? Ano daw ang faith, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1. So kung titingnan natin, ang sabi doon, no? Ah, balikan natin. Yan. Yan natin. Hebrews 11 verse 1. Yan. Saan? Yan. Okay. So sabi diyan, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So yun pala ang faith, no? Substance of things hoped for, no? Kaya napaka-importante ng pananampalataya natin eh. Alam nyo, yung mga sometimes pagka ang tao nawawalan ng pag-asa, pagka ang tao na nangihina, no, or yung kanyang pananaw sa buhay nagiging iba pag ang tao tumatalikod, no, ang nanghina sa kanya ito yung faith eh. Yung faith niya eh. Kasi kung titingnan mo yung faith natin, substance of things hoped for, no? So pagka nawala yung hope mo, ibig sabihin wala na rin yung faith mo, no? The evidence of things that is not seen, no? So when dun sa Romans 5:2, when the word says, and rejoice in hope of the glory of God, yung glory of God dyan, it points out to the future, distant or near future, no? Kasi, ano pong sabi ito yung sinasabi ko, ito yung pinag-usapan natin, rejoice in hope of the glory of God. So, ano pong sabi sa Romans 8:30? Ang sabi, moreover, whom He predestined, this He also called. Whom He called, this He also justified. And whom He justified, this He also glorified. No? Yan yung ating hope eh. Now, sinabi rito, moreover, whom He predestined. When the word says predestined dyan, hindi ibig sabihin yan na pinredestined, for example, ako or kayo, pinredestined ng Panginoong Hesus, no? Para sa kanyang uh, uh, to be glorified together with Him, no? Hindi ibig sabihin without Christ. Parating kasama ang Panginoong Hesus. Kaya sabi sa Ephesians 1 chapter 4, no? Ephesians chapter 1 verse 4, sabi, He chose us in Him before the creation of the world. No? He chose us in Him. So, ibig sabihin, when we talk about predestination, hindi natin pwedeng tanggalin sa equation ng Panginoong Hesus because we are only predestined through our Lord Jesus Christ. No? Ibig sabihin, He chose us in Him. Hindi mo pwedeng tanggalin, hindi mo pwedeng alisin ang Panginoong Hesus. Kaya hindi ko pwedeng sabihin na pinredestin ako ng Diyos kung wala ang Panginoong Hesus, no? Kung um, wala sa equation ng Panginoong Hesus. Okay? So,
Then ano pa? Sabi po dito sa Titus chapter 2, verse 2 to 13. Sabi diyan, yan, highlight ko. Yan. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Ito yun, eh. Um, ito yung blessed hope natin. Ano yung blessed hope natin? Ito, yung glorious appearing of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Kasi pagbalik ng Panginoong Hesus, pagdating niya, sabi ko nga, wala na, tapos na ang laban, no? No, pag dumating ang Panginoong Hesus, tapos na ang laban. Because mm, all of us be glorified na, eh, no? Wala nang iyak, wala nang hirap, no? Kaya yan yung ating blessed hope. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen. So, now, balikan natin yung mga sagot natin. Makita natin na ang kailangan lang natin talaga is faith. Wala tayong ibang ah, para makapasok sa kaharian ng Diyos kundi faith lang. Nung pananampalataya lang natin sa ating Panginoong Yesus. So, ang tanong ngayon, tayo ba ay namumuhay ba tayo ng na merong kaisipan na nandoon yung nag-i-strive tayo na sabi kasi dun sa talata na binasa natin, no? Sa Romans chapter 5, no, sabi dito, yan, we have access by faith into His grace in which we stand. Okay. So, tayo ba, namumuhay ba tayo in such a way na yung ating pag-iisip is that we strive na eto tayo, no, na nakatayo tayo, yung ating footing is nandoon sa grace ng Panginoong Yesus, no, in which we stand. No, sabi diyan sa Romans 5 verse 2. And also, kung titignan natin, papaano na yung malaman mo or maintindihan mo na you have been justified through the Lord Jesus Christ by faith, no? Paano mababago or yung kumbaga yung iyong pag-iisip or yung iyong relasyon, yung pakikitungo, yung iyong pakikipag-isa sa Diyos, knowing na ikaw ay justified na. So, ibig sabihin, wala kang kailangan gawin because you have already been justified by faith if you really put your faith in the Lord Jesus Christ, no? So, yung ganyang thinking, paano niyan mababago or yung masosolidify yung relationship mo sa Diyos, no? And yung napaka-importante, paano natin masishare yan doon sa mga tao na lalo na yung nandoon pa yung kanilang yung burden pa sila nung guilt or sabihin natin nung kanilang pagiging religiosity, no, yung yung ah, kumbaga yung kanilang religious performance thinking na pag hindi ko nagawa yung ganito ay kumbaga parang hindi ako nakaabot sa pamantayan ng Diyos, ano? And sometimes ang tao pagka ganun ang thinking doon nagkakaroon ng problema, no? Kasi by works, no, pero wala tayong kinakailangang gawin para maka-measure up
sa requirements ng Lord, no? Kundi ang by faith lang. Meron pala, yun ay by faith. No? Pero yung works, yung gawa, hindi. Hmm. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Are you still there? Amen po. Dito pa. Amen po. So, ibig sabihin, kung ganun pala, then we need not live in fear, no? Uh, Fear in what? That time will come that hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi hindi pala nakabase sa gawa mo. Kasi sa totoo lang, kung nakabase sa gawa natin para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, hindi talaga tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. But praise be to God, because ang requirement ay hindi yun. Ang requirement ay ang pananampalataya lang sa Kanya. No, pero yung pananampalataya na ito, hindi ito passive. No? When I say passive, hindi active ito. Ibig sabihin, kung ano yung pananampalataya mo, may kasamang gawa. No, hindi gawa, hindi ka gumagawa para ikaw ay ma-justify. Hindi mo na kailangan gawin yun kasi ginawa na yun ng Panginoong Hesus para sa iyo. Wala kang pwedeng gawin para ma-justify ang sarili mo. Ang Panginoong Hesus ang gumawa nun. Pero, ikaw ma-justify ka through faith doon sa ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya naman, hindi tayo dapat matakot, no? Sa ating buhay, kung darating ang time na, let's say, tawagin tayo ng Diyos. Halika na, anak. Ano? Because, by faith, no, we know na tayo yung na-justify. Justified tayo by our Lord Jesus Christ. Pero yun nga, yung faith na yun, dapat mayroong bunga. No? Kasi kung walang bunga yung faith natin, ibig sabihin, when I say bunga, meron ding gawa. No? Kasi kung walang gawa, walang bunga yung faith natin, baka may problema yung faith natin. No? So, yun yung tinatawag na dead faith. No? And nakita rin natin, no, na meron tayong kapayapaan na hindi tayo parang merong kaaway na takot, hindi natin alam kung ano mangyayari because we're no longer God's enemy. In fact, we are already His children, no? He has given us the right to become children of God, sabi sa John chapter 1. Right? So, ang standing natin, no, hindi doon sa ating gawa, kung hindi doon sa gawa ng Panginoong Hesus. No? Hindi sa ating sariling gawa, kung hindi doon sa gawa ng Panginoong Hesus. Kaya we can rejoice in that promise because ang future natin ay secured. No? Amen po. Praise the Lord. You have any questions or any insight? Praise the Lord. So, now, itong pinag-aralan natin, basahin ko ulit, Romans chapter 5, verse 1 to 2. Sabi, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. So, dito sa pinag-aralan natin bilang uh, for me, panghuling note, no, is that because tayo ay justified by faith, so ibig sabihin ngayon tayo ay namumuhay sa kapayapaan. Kapayapaan, hindi yung kapayapaan na gaya ng understanding natin, kundi kapayapaan in the sense that we are no longer enemies of God.
no? But we are His children now. And hindi na tayo naka-stand sa ating sariling gawa, no? It doesn't depend on our human efforts, no? Sa ating mga efforts, but we stand in the grace of God, no? So, because of that, we can rejoice, no, in our hope because time will come. Let's say kung kunin man tayo ni Lord or dumating na si Lord, no? Andun yung hope natin na darating yung time. Of course, hindi ka naman tatanungin ng Diyos, ba't kita kailangan papasukin? Kasi alam niya yun eh. He knows everything. He's omniscient, no? Alam niya yun na ikaw ay justified by faith na nampalataya ka sa Panginoong Hesus. Sa gawa ng Panginoong, sa mga ginawa ng Panginoong Hesus, no? Especially in the cross of Calvary. Praise the Lord. Any question? Any insights? If wala po, we can proceed na to our prayer. So sa ating sa Friday in our preaching in the 7 last words, ang ganda, no? Nung follow-up, so pinag-usapan natin ngayon that we are justified through what we are justified by faith doon sa ginawa ng Panginoong Hesus. So on Friday, makita natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ano? At least through the 7 last words. Kaya I pray na truly mangusap ang Panginoong Hesus sa mga tao na makakapakinig ng preaching ng salita niya at through that no na ma-realize ng tao yung ng mga a-attend or even yung mga makakapakinig sa online na ma-realize nila no na ang Panginoong Hesus na ang Diyos mahal na mahal sila, ang Diyos mahal na mahal tayo. Binigay ang Panginoong Hesus no para sa atin at yung yung tinatamasa natin ngayon na feeling ng peace, ng kapayapaan because we are no longer enemies of God but we are children of God na tunay maranasan din po ito ng bawat isa. Kaya nga habang while I was contemplating no, naisip ko yung mga ano natin yung mga kasama nating dati na para bang naisip ko na bakit kaya ganun? Wala siguro silang peace na tinanggap sa Diyos. No, kaya ganun na gulo yung kanilang isipan. Kaya we pray no na true sa salita ng Diyos na talagang kumilos ang banal na espiritu no na illuminate yung kanyang salita nang sa gayon sama-sama tayo na we will be in equal footing because to be honest sa isang Kristiyano um, hindi na tayo hindi na tayo of course nandiyan dyan may mga problema pero hindi na tayo yung bang kasi sa mundo pagka may problema nandiyan yung tampuhan nandiyan dyan yung um, bangayan no nandiyan dyan yung titawag nating marites pero ang tunay na Kristiyano hindi na ganun no pag of course mga tao tayo sometimes nagkakamali tayo pero pagka tunay na Kristiyano ka you realize na pagkakamali mo hingi ka ng tawad no kaya
kung habang kino-contemplate ko kanina yung inaaral ko itong ating pinag-aaralan ngayon, sabi ko na kaya kailangan talaga magpatuloy tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi Romans 10:17, no, faith comes from hearing and hearing the word of God. Kasi hindi hindi lahat ng mga nakikita natin na every time nakakasama natin, every time hindi lahat na nandoon na naiintindihan nila ang salita ng Diyos. Lalo na kasi, tignan mo ngayon, ilan tayo na nandito, ang daming wala, no? Whether may ginagawa man sila or may tamang dahilan man sila or wala. Pero every Bible study, ganito lang din naman tayong karami, no? So, ibig sabihin na marami pang mga ah, nangangailangan talaga ng salita ng Diyos. At saka kung titignan natin, yung mga madaling tumalikod, yun yung mga hindi nag-a-attend ng Bible study, hindi nag-a-attend ng prayer meeting, no? Kasi hindi nila napapractice yung kanilang faith eh. Kaya sabi doon sa Romans 1:17, sa binasa natin kanina, faith from first to last. Mm. Hindi kayo nagsasalita, kaya ang dami ko nang nakwento. Kasi pastor, ano yun, yung mga kaya nung nabanggit nyo, yung mga malis or kahit saang church, may ganun. Sa pag ano ko, dahil nga mas pinapansin nila yung damdamin nila, yung emotion ba, hindi sila nakabantay doon na dapat di ba ma-endure natin kung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin. Kasi Mm. hindi naman talaga yan mawawala hanggat wala pa ang Panginoon. Mm. Kumbaga yung parang mamanhid tayo doon sa mga problema, sarili man o mapa-judge. Tulungan tayo ng Panginoon, na malagpasan lahat. Siguro naging ano lang po sila, masyado silang naanuhan sa emosyon nila. Hindi Mm. naman natin mag-judge. Opo. Di ba po sabi ng Biblia, yung madalas na ano ng kaaway yung emosyon, tapos na set aside yung faith. Mm. Hindi nakatingin sa Panginoon sa lagi na binibili ng Lord. Fix your eyes on Jesus. Kasi alam ng Panginoon na lahat tayo may kahinaan, may kamalian, mayroong kalikuan. Kung sa tao talaga titingin, talagang lahat tayo magkakapisuran, lahat may pagkukulang sa isa't isa, pero laging naghahabilin yung Panginoon, fix your eyes on Jesus, fix your eyes on me, kasi siya lang makakapag-perfect ng faith natin. Mm. Kasi recently lang po sa Manila, sa church nila ate ko, ganyan din. Sabi nila may mga umalis, nasasaktan nga daw sila. Meron na namang isyong ganun. Sabi ko, hindi natitigil yung mga ganun. Siguro yung damdamin nila ang iniintindi nila, hindi yung faith nila sa Lord. Recent lang po yun na meron silang mga problema, mga sa tingin nila parang malalagong Kristiyano na, pero pag dumating yung point na hindi nila na-endure yung problema, umaalis. Nawawala na yung pagtingin nila sa ano nila, sa faith nila. Sabagay, lahat naman tayo darating sa mga ganung pagkakataon. Pero, di ba sabi, abide in me. Mag-abide tayo sa Kanya, sa Panginoon.
lagi namang ready yung Lord na makinig kahit meron tayong mga pinagdadaanan, meron tayong mga nararamdaman, balik tayo sa Panginoon. Mm. Yun naman laging instruction ng Lord eh. Kasi wala namang makakapag-satisfy sa puso natin kung nakakita tayo ng problema sa church, nakakita tayo ng problema sa pamilya, sa trabaho. Sino makakapagsagot ng mga problema natin? Si Lord pa rin. Siya yung makakapag-heal ng puso natin. So, kay Lord pa rin, hindi naman yung dahil um, nag kumbaga, ikaw lang yung nakakaranas ng gano'n, tayo lang ba yung nakakaranas eh. Lahat naman nakakaranas ng gano'n. Lahat ng mga anak ng Panginoon. Halos pare-parehas lang yung nararanasan. So, nasa kanila talaga, parang nagagamit nila yung free will nila sa, hindi ko masabi po na eksakto, yung free will na binigay ng Lord, parang nagagamit nila doon sa, hindi ko naman sabing mali, or tawag dito, yung parang umiiral yung emosyon nila kaysa dun sa faith nila sa Lord. Eh Mm. kahit saan naman, gaya nung napag-usapan namin parang araw na nangyari. Sabi namin, kahit saan naman na church, may problema, hindi naman nawawala lahat eh. Andiyan pa rin, haharap pa rin tayo sa mga problema. Mm. Hindi yan maiiwasan. Unless na bumalik ng Panginoon, Mm. matatapos sa lahat. So, kailangan dapat hinaharap na lang. Mm. Opo. Kailangan din natin sila makontrol. Kasi wala sa atin ang control, nasa Panginoon Hesus. Mm. So, bumabalik na lang kami dun sa all things work together for good for those who love God Mm. according to His purpose. Yun na lang yung inaano namin sa isip namin na may dahilan ng Panginoon bakit nangyayari yun. Siyempre, sa umpisa masakit. Eh, kasi may damdamin din naman kami. Mm. Lahat Kaya naman tayo. yun po yung ano yung sinasabi ko na yung faith natin, yes, yung faith natin na pananampalataya sa Panginoong Hesus, pero dapat yun isa pamuhay. Ibig sabihin dapat magkaroon ng manifestation sa atin, no? Kaya yung when Romans 1:17 says faith from first to last, yung faith natin na sinasapamuhay talaga natin. Kasi for example, no, example na lang dito sa, wag na tayong lumayo, dito na lang sa church natin, no, pagka merong hindi hindi naging kaaya or hindi natin nagustuhan, dapat hindi natin gagamitin yung lens ng emotion or lens na natin bilang human, kundi yung lens na natin bilang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, nandoon yung, kung babasahin natin yung Galatians 5, di ba, nandoon yung fruit of the Spirit, love, joy, peace. Kasi kung yung paiiralin natin, no, for example na lang, yung mga mapupusok, anong wala sa kanila? Wala silang patience, di ba? Wala silang sigurong peace, wala doon yung joy. So, ibig sabihin, hindi na ipa-practice yung faith. Why? Kasi maaring siguro in the first place, yung tinatawag natin na salvation doctrine, maaring may problema or merong error or kasi maaring tumanggap ka sa Lord sa nguso eh. Pero wala talaga yung pagtanggap mo sa puso, no? So, yun yung ano, maaring naudyok or maaring yun na yung kinalakihan niya, yung mga magulang niya, mga Kristiyano na. No? So, kaya ganun na nangyari. So, wala dun. Kaya ang tatandaan ko si Pastor Samuel nun, kinukwento niya sa amin. Kasi si Pastor Samuel, lumaki siya sa family na mga born again Christian. So, kaya sabi niya, nung habang lumalaki siya, nung teenager siya, akala niya born again Christian na siya. Pero naalala niya daw, meron siya mga ginagawa na mga mali. Tapos merong yung ano rin yung kanyang puso't isipan, yung kanyang emosyon. I believe kahit naman ngayon, ganun pa rin. Pero
nung dumating daw yung time na na-realize niya talaga yung faith niya, talagang tumanggap na siya sa Lord at naisapamuhay niya yung faith niya. No, yun na yung time na nakokontrol niya na yung sarili niya. Kasi nandoon na yung ano, yung patience, no? Nandoon na. Nandoon na yung fruit ng Holy Spirit. Pastor Joan, nagtaas ka ng kamay. Oo, kanina pa yun kaso baka naputol na yung thread. Hindi ko alam kung paano ko yung sinabi ni Ate Helen kanina. Ma-share ko lang po kanina kasi nasa balcony ako kahit na madusty. Tapos nagtanggal ako ng mga weeds dun sa mga bagong halaman pa. Tapos may mga natanggal ako na ano na yung bagong sibol kasama nung weed. Tapos yun, naalala ko yung parable. Alam niyo po yung parable of the weeds. Enter. Mm. Wheat and tear sa ano, ibang translation, pero sa NIV, parable of the weeds. Ngayon, to cut the story short, opo, di ba may farmer po, tapos yung servant niya, nagpunla sila ng ano, ng wheat. Tapos nung tumubo na, habang tumutubo yung mga wheat, meron ding mga weeds na Mm. kung babasahin natin yung parable, ang sabi doon yung enemy ang naglagay ng mga weeds na yun. Tapos tinanong yung owner, ano, i-pull out na po ba namin yung weeds? Sabi ng owner, wag yung i-pull out kasi pag pinull out niyo yung weeds, yung mga damo, baka masama yung wheat, yung talagang plant na gusto nila. So antayin daw yung harvest, tsaka na lang isi-separate. So yun, parang reminder din sa atin yun na that's a fact of the church. Yun yung truth na hindi lahat ng uma-attend sa church, hindi lahat ng congregation, hindi lahat ng tumatayo sa pulpit, hindi lahat ng nasa worship team, hindi lahat ng nasa ministry, hindi lahat ng uma-attend at sinasabing part siya ng church ay na, talagang disciple ng Panginoon. Yun ang katotohanan. Meron at meron talaga dyan na sabihin na natin, kung i-base natin dun sa parable, ipili na talaga ng kaaway. So let's just wait for the judge talaga to separate yung mga damo dun sa the weeds from the wheat, or from the weeds from the tare. Hiyan natin ang Panginoon na ang gumawa nun at the end. Ang kailangan lang natin ngayon, mag-focus tayo, hayaan nating ma-fertilize tayo ng salita ng Panginoon, hayaan natin na lumago tayo, lumaki tayo, wino-water tayo ng Panginoon, nandyan yung sunlight, nandun yung fertilizer, yung pag-aaruga niya sa atin, bibigyan niya tayo ng support, habang lumalaki tayo, habang nag-grow tayo. Tanggapin lang natin yun sa Panginoon, hayaan natin yung mga weeds na nasa paligid natin. Tapos ito, ma-share ko din, narinig ko minsan sa isang preaching, sabing ganon, if you think you're looking for the perfect church and you have found one and you joined that church, well, it's no longer perfect when you joined it. Nakuha niyo po. Mm. Wala talagang perfect na church, at saka pag nakita na yun ng isang tao na naghahanap ng perfect na church, hindi na yun perfect kasi umattend ka na doon sa church na yun. So, ibig sabihin, ang problema lang talaga po, ang nasa tao pa rin ang problema, yung heart pa rin niya. So, tama yung sabi, the heart of the problem, the heart of the problem is the matter of the heart. Parang hindi ko yata tama yan. Pero I think nagigets niyo po yung ibig ko sabihin. So, what I'm just trying to encourage everyone po na, kasi ayan, piling-pili na po talaga ang naiwan. Praise the Lord. I praise God for that. Masakit. Pero praise the Lord kasi hindi niya po pinapabayaan ng JRK. Hindi po niya tayo pinapabayaan. Mm. Kaya focus lang po tayo sa Panginoon. Hayaan niyo yung mga damo sa paligid. Mm. Tayo na mga itinanim talaga. Let's focus. Praise the Lord. Saka wala na yung mga damo, damo tuloy. Wala na yung mga yun. Naano ko lang na abang nung inaano ko kanina, nung pinagbubulay-bulayan ko tong topic natin, na sumagi lang sa isipan ko yun.
No? Pero kung ano yung meron tayo ngayon, I'm really happy and thankful for the Lord sa inyo, sa mga naiwan. Yung gaya nga nasabi ni Pastora Joan na kumbaga sinala tayo ng Lord, no? So, because merong ang Lord na magandang plano, or of course, meron siyang plano na gagawin para sa atin, sa bawat isa. Hindi lang para sa atin, kundi para sa will niya. Pangyari yung will niya. No? So, yun. Kaya salamat sa Lord, and itong ganitong pag-aaral natin na ito inire-remind tayo, saka pinalalakas tayo, in-encourage tayo. Kaya magpatuloy po tayo. Praise the Lord. Amen po. Sige na. Ano na tayo kasi 10 na 11 na, para makapahinga na rin po kayo. Mag-pray na po tayo. Sige po. Pray na po tayo. Sister Helen, pwedeng ikaw mag-close sa atin sa prayer. Sige po, Pastor. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Maraming pong salamat, Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Ama, na napakabuti niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Napakabuti niyo po sa JRK Church, sa bawat pamilya, Panginoon, na inilagay mo sa JRK Church, Panginoon. Hindi lamang sa JRK Church, kundi sa bawat pamilya din namin at sa lahat pa, Panginoon, ng nakapaligid sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga po, Ama, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Diyos. Kung paano mo inaayos, Panginoon, ang mga tao noon, ang mga anak mo noon, Panginoon, ganun din po kami ngayon, Lord. Sabi nga po ng mensahe, kami ay justified na, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo mo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po dahil malaya po kaming nakakalapit sa iyo. Salamat dahil libre, Panginoon, ang pananampalatayang ito, walang bayad, Panginoon. Kaya Lord, dahil sa pagmamahal mo ito sa amin, kami ay nakakapagpatuloy, kami ay namumuhay, Panginoon, at patuloy na may lakas, may buhay, patuloy naming nararanasan ng kabutihan mo, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin, at sa darating pong Friday, tulungan mo po kami lahat po ng naka-assign sa amin ng mga outline, Panginoon, mga mensahe mo, Panginoon. Hayaan mo po, Lord, na may deliver namin, Panginoon, ang nais mong iparating sa buong kongregasyon at sa mga viewers sa online, Panginoon, hanggang saan man to makarating, Panginoon, yung mensahe mo sa 7 last word, Lord, na magpapaalala sa bawat individual, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, ang pagtubos mo sa aming mga kasalanan, at ang muli mong pagkabuhay na nabigyan kami ng pag-asa na hindi namin makikita sa mundong ito, kundi sa iyo lamang, Panginoon, namin na matatagpuan ang pag-asang ito na eternal, Panginoon, walang katapusan, walang hangganan, Panginoon, yung pag-asang yon, kasama ng pag-ibig mo sa amin na hindi natatapos, hindi nagbabago, Panginoon, hindi nagmamaliw na pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, dahil patuloy kaming nakakalapit sa iyo. Inaalaw mo, Panginoon, na maging makasunod kami sa iyo, Panginoon. Tulungan mo rin pong bawat isa, bigyan mo po kami ng strength, Lord, na makasunod sa iyo, Panginoon, sa ganang sarili namin, hindi namin kaya ito, Panginoon. Ngunit dahil sa iyong kalakasan, dahil sa iyong kapangyarihan, dahil sa iyong mga salita, Panginoon, at mga pangako sa amin, Lord, na makasunod kami sa iyo, Panginoon, Lord. Ikaw ang nagpatuloy na nagsusupport sa amin at binibigyan mo kami, Panginoon, ng laya, Panginoon, Lord, na makapag-aral ng mga salita mo. Hayaan mo po, Panginoon, na i-take namin yung mga
time, Panginoon, Lord God, na hindi ma-prioritize namin patuloy yung pag-aaral ng salita, Panginoon, at hindi lamang mag-aral, kundi maipamuhay namin ito, Lord, hindi lamang sa isang araw, kundi bawat oras, bawat minuto, bawat araw ng buhay na binigay mo sa Yes, Lord. buhay namin ito, mag-manifest sa buhay namin, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, makikita ng mga tao na nakakakilala sa amin, maging ng mga pamilya namin, Panginoon, na kailangan ka nila, Panginoon. Nakikita nila yung kabutihan niyo sa amin, nakikita nila yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Nang sa ganun, Lord, marami pang makakakilala sa iyo, Yes. marami pang maligtas, Panginoon. Yes. Marami pa, Panginoon, magkakaroon ng relasyon sa iyo, ng tamang relasyon sa iyo habang may oras pa, Panginoon. Yes. Gamitin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. And Gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Hayaan mo din po na, Lord, yung mga puso namin maging masunurin sa iyo, Panginoon. At magpatuloy kami magpakumbaba sa iyo, Panginoon. At magkaroon kami ng tunay na pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Lord, hindi namin magagawa ang lahat ng ito. Dahil sa tulong at biyaya mo, sa pagmamahal mo sa amin na ikaw ang unang nagmahal sa amin. Kaya, Lord, magagawa namin ito dahil ikaw ang nagmahal sa amin. Kaya, Lord, mag-manifest yun, Panginoon, sa buhay namin, sa mga action namin, sa mga pananalita namin, sa mga ginagawa namin, bawat araw, bawat oras, Panginoon, na makita yung malaking kaibahan ng may Jesus sa puso, Panginoon, na makikilala ka nila sa pamamagitan ng aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa mensahe mo. Salamat, Lord. Panginoon, salamat, Lord, sa kabutihan mo. Hindi na namin kailangan, Panginoon, na gumawa pa kami ng mga sakripisyo para lang tanggapin mo kami, kundi dahil ginawa mo na sa krus ng Kalbaryo, pinatunayan mo na, Panginoon, na mahal mo kami. Kaya, Lord, mataas din po yung expectation nyo, Lord, na ibalik namin, Panginoon, ang nararapat para sa iyo, yung pagsunod namin, Panginoon, sa iyo. Fully, Lord, ng aming pananampalatayang maging buo, Panginoon, ano man ang aming kaharapin, Panginoon, sa buhay na ito. Lord God, manatili ang aming pananampalataya sa iyo dahil yung sinasabi mo, Lord, sa mga salita mo sa John 15:7, Lord, kung kami ay nananatili sa iyong mga salita at ang mga salita mo ay nananatili din sa amin, Lord, ano man yung hilingin namin, ibigay mo. Kaya, Lord, maraming salamat dahil tunay nga, Panginoon, ikaw ang Diyos na buhay ka para sa amin. Iniwan mo ang langit, Panginoon, para sa amin, para ipakita mo yung pag-ibig mo, para makasama mo kami, Panginoon, makasama ka namin. Salamat, Panginoon. Walang hanggang kabutihan mo, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo, lalo na sa JRK Church, Panginoon, Lord. Nagpapasalamat din kami, Lord, dahil patuloy kaming nakakatayo, patuloy kaming nakakapaglikod para sa iyo, Panginoon. So marami kaming pinagdaanan, pero hindi mo pinababayaan ng church, Panginoon. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Sinusustain mo po lahat ng pangangailangan ng church. At inihiling din namin sa iyo, marami pa kaming dapat gawin, Panginoon, para sa iyo, Lord, para sa iyong kalwalhatian. Tulungan mo po kami, Ama, na ma-raise namin yung kailangan financial, Panginoon, na pera, Panginoon, sa mga pambayad, mga down payments para sa slot namin sa worship house project din po, Panginoon, dahil in 3 years time, Panginoon, hindi na po kami allowed, Panginoon, sa Villa Church. Kaya, Lord, kung paano mo niloob na mabigyan ang JRK Church ng slot, Panginoon, Lord, naniniwala po kami, nananampalataya sa iyo, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, provide mo ang lahat.
After 3 years, Lord, naroon na po kaming lahat, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. At hindi lamang para sa amin yun, Lord, para sa mga darating pang Kristiyano, mga darating pang tao na wala pang relasyon sa iyo, na hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan, na wala pang pagkakilala sa iyo, Panginoon. Gagamitin mo pong lugar na yun, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng kabutihan mo. Patuloy po namin tinataas sa iyong lahat ng aming mga panalangin. At minsan pa, Lord, nananampalataya kami sa bawat panalangin namin, sa bawat pag-aaral namin, Panginoon. Nalulungkot ka dahil itong nais mo, Panginoon, na pag-usapan namin ang salita mo, pagbulay-bulayan namin, pag-aralan namin, at sundin namin mga instruction mo sa buhay namin, Panginoon. At dalangin din po namin, Lord, na muli, Panginoon, lahat ng panalangin ito ay titugunin mo, Panginoon, sa pamamagitan ng kalooban at pananampalataya din namin sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, nananampalataya kami, Lord. Ang mga panalangin ito ay tinugon mo na ayon sa iyong kalooban. Salamat, Ama. Binabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa iyong pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, kaisa at sa tulong gabay patnubay ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Praise the Lord. Salamat po Amen. sa prayers, Sister Salamat po. Helen. Thank you, Thank you po. everyone. God bless God po bless sa po. inyo. God Good bless night. po. God bless. Thank you po sa inyong Good lahat. night. God bless po. God bless po. God bless. Good night. Good night po mga bata. Good night po. Good night. Good night po. Thank you po, Pastor. Thank you po. Basta lahat. God bless po. Lahat. God bless. Sige po. Ay, si ano, si yung Si Charlotte. Charlotte. Oh, Charlotte. Charlotte, your friend. Hello, Charlotte. Charlotte. Hello, Charlotte. The computer's hot, Mommy. Is it irritating me, Mommy? That looks like our dress. That looks like a dress, Mama. Yeah, similar. Isa tita. Tito Allen. Say good night. Hindi po namin ma-open yung Good camera. Good night po. Good night po. Regards po lang kay Manny. Goodbye. Dati Messi. Opo. Goodbye. Ay, si Kuya Manny. Di ba si Kuya Manny? Andyan po. Andyan. Yan Dito po. po sa tabi ko nakaupo. Ayun yung kamay. Good night. Parang puppet lang Miss ah. Universe Sunday yan. Miss Universe. Ano po? Oo, kasi wala akong camera eh. Ayaw gumana eh. Wala ka palang Camera. Bye, the Melody. Bye, Tito Allen. Bye. Bye. Good night po. Mama na tulog na po. God bless po. Ate Lola, din may mask. Tama yun. Po. Ay, Grabe Message po ko ko sa mask. halos di po nakikita yung daan kanina, Pastora. Sobra. Parang Kita ko napakalakas nga po ng sa mga post. sobrang lakas. Namuti lahat ng kotse. Wala lang kulat. Puro buhangin. Wala mo na car wash. Eh, itim po kasi yung uniform ko. Naging puti. naging gray yung Okay lang po yun. Basta wag pumunta sa ilong. Kaya nga ako pagpag kami ng pagpag kanina sa Opo. Say good night. Sige po, God bless. BBN. So they can see you. Okay, go. Bye-bye. Good night. Say good night Ano po. Good night. Good night. Good See you soon night. po. God See you bless. soon. Apo, sabihin po. Bye-bye. Night. Bye-bye. Hello. Ganda ng mga bangs. Sige po. Bye-bye. Sige po. God bless pati. Bless po. Nanay.